Magandang gabi! Kamusta kayo mga ka-Legit Terricats? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang ka-Legit Terricats po ninyo na maghahatid ng mga latest update and fresh happening single sa TVG and the Legit Terricats. And for tonight's video, ang atin nga po pag-uusapan ay patungkol po dito sa ginagawang pakulo ng Itbulaga na kung saan ay tila nakaka-apekto na po sa personal na buhay ng kanilang mga host. So, itong si Kailin ay napareact po sa pakilig na ginagawa nila Mavi and Dasuri. Pero wala naman pong kakilig-kilig ayon po sa kanilang viewers dahil bukod sa malayo ang agwat ng kanilang edad, ay wala raw po talagang chemistry. So, sana wag na lang daw po ipilit para lang sa trabaho dahil meron daw pong naapektuhan. Bukod po dyan, ay atin din pong pag-uusapan ng patungkol of course, dito mga ka-OG no, sa EAT, mga kaganapan na maaari pong mangyari na dapat po nating abangan. So, tila may pag-grand reunion dito sa EAT, no? Abangan po natin ang mga pasabog po na yan. But before that, nais ko po muna magpasalamat sa inyong lahat, sa mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa ating YouTube channel. Thank you so much and mabuhay po kayong lahat. Special shoutout nga po pala dito, no? Kay sa pinapa-shoutout ni Sir Joey Boy Stevens. So, shoutout po dito kina Sir Alex Gualberto and Beth Aravelio. Magandarang gabi po sa inyo dyan sa Bacood, Santa Mesa, Manila. Ayan, magandarang gabi po ulit sa inyo pong pamilya. And sa mga bago lang po dito sa ating YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell kung hindi ka po nakaka-subscribe pa para kayo ay makakabalik anytime you want. Lalo na kapag meron po tayong mga latest update and fresh happenings about sa mga noontime shows and TVJ. Pakikulimbang lang po ng notification bell para ma-notify kayo. And eto na nga, simulan po natin ang ating balitaan ngayong gabi. Thursday po ng gabi. Anyway, pasensya po pala sa upload natin kanina, no? Sa mga nakapanood ng twice, pasensya na. Nagkaroon po tayo ng aberya. But anyway, I hope na nauunawaan po ninyo. Samantala, ito na nga pag-usapan po natin ang patungkol sa kaganapan dito sa Itbulaga na kung saan ay yari nga raw po dahil naapektuhan na rin di umano itong si Kailin. Alam naman po natin na kasintahan ni Mavi na nasa Itbulaga po ng tape. Ayon po sa mga fans, bakit kinakailangan pang magpakilig ni Mavi? Gayong wala naman daw pong chemistry. Napakalayo ng edad niya dito kay Dasuri. Sana wag na daw po nila itong i-push or kung sinasadya lang nitong si Mavi, sana itigilan na raw po ito dahil naapektuhan na rin si Kai. So dahil nga po ito ka-OG dito sa pa-story ni Kailin na heart, naging palaisipan po ito sa kanyang fans kung anong ibig sabihin po niya rito. Pero meron pong mga nakagets din naman agad. Ayan, kung medyo malabo po sa inyo, di-describe na lang natin. Yan po yung emoji na kamay, dalawang kamay na naka-heart shape sa gitna. Isang lang po yan, caption. Isang post. Then may nakalagay sa baba po na LOL. So, parang act of jealousy nga ito mga ka-OG. And sabi nga dito, I don't know if anyone saw it. Hindi ko na-screenshot. Tag-story si Kai na plain white tas may heart na emoji sa gitna. With the lol sa lower right. Ano yun na Madam Kailin? So, ito pa yung nagmula sa mga fans ni Kai, no? Na kung saan ay sabi pa dito, eto ba? Alam ko na yan, siguro napanood niya yung sa Itbulaga kanina, yung ang pinaka-segment, si Dasuri yung nagde-demo, tas bumanat si Mavi kay Dasuri ng heart. Kaya may lol, tas may heart, panoorin mo. So, ibig sabihin ay bumanat itong si Mavi. Hindi rin naiintindihan ng mga fans bakit kinakailangan pa niya iyong gawin. So, kahit nga daw po bumanat si Mavi araw-araw kay Dasuri, diyan sa EB po ng Itbulaga, wala rin naman daw pong kilig. Parang mag-ate at saka ang tanda na ni Dasuri para sa pampakilig na ganyan na hindi raw po bagay.
And hindi na rin daw maintindihan si Mavi kung minsan, base po ito sa komento, no? Bakit kailangan daw po bumanat ng ganon kay Dasuri? Hindi niya ba alam na nasasaktan si Kai? O alam naman na ni Kai yung mga banat kay Dasuri? Ano yon? Bakit kailangan ganon? Pampakilig ganon? For work? Ganong issue lang? Yan yung mga ganyang banat hindi daw po okay. So after po nating mabalitaan ang tungkol dito kay sa pakilig no ng Paura Bayan, Paulo and Ara San Agustin na kung saan ay parang siniship nga po sila ng mga tao. Well, si Aram ay mabuti naman po yung matino naman pong babae yan. So hindi maiwasan ng mga tao no na warningan itong si Ara kasi nga si Paulo kilala po yan bilang babaero ng mga netizen. Ilang beses na pong nag-trending yan sa social media. At tinatanong nga ngayon kung sila pa rin ba ni Ian Santos. Anyway, after nga pong mabalitaan natin ang tungkol dito, eto na naman meron pa palang pakilig na ganito kay Mavi and Dasuri. And tama nga naman yung fans nila ng Mavline na kung saan ay mag-ate ang itsura ng dalawa. And kung maaari, iwasan na lamang kung sinasadya lang bumanat nitong si Mavi kay Dasuri. Kasi ano to, for the show lang, para lang tumaas po ang ratings, para lang meron pong abangan sa Itbulaga, ganun, ay kailangan gumawa ng mga ganitong klaseng pakulo. Well, sorry na lang and good luck na lang din siguro no, sa kanila kung magwo-work po yan. Kasi sa fans pa lamang po ng Mavline ay thumbs down na po agad-agad. Hindi na agad tinatanggap yung ganitong mga banat. Anyway, pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa reunion sa Itbulaga po. Itbulaga. Original, guys, sa branded. Sa TVJ-E80, ano ba yan? Nalilito tayo. So, eto na nga. Dahil, birthday po ni Tash, 2 days na lang. So, kapag katulog natin, 1 day na lang, guys. November 4, abangan po natin yan. So, base po dito sa chismis ni Lola Belen, mga ka-Ochi, ay naghahanda na raw po ang mag-asawa. Alam niyo na kung sino yun sa game serye. Si Mami Josie and si Papa Ethan. Nagre-ready na po sila para sa birthday ni Tash. And yun din naman po yung chika ni chika ni Mami Josie nang dumating siya noong Sabado. Kaya siya umuwi ay para paghandaan ang paghandaan nila ni Papa Ethan ang birthday ni Tash or ni Tasing ni Atasha Mulak. So mukhang magkakaroon to ng reunion, guys, ng family po ni Ellen. Baka dumating po si Ellen, abangan po natin yan. Si Nani Nena. Ayan, para kumpleto ang pamilya nitong si Tasha. Samantala, sabi dito ni Sir Roy Mishano Mogol, shoutout and magandang gabi sa'yo, binaliktad lang nila ang sinasabi nila Sila naman itong nalulugi, di naman nila aaminin. Hindi naman naaminin ng Tape Inc. Kung sa bagay, bakit nga naman nila aminin na yung syempre nakakahiya yun. Saka, saan sila kumukuha ng ratings? Diba sa Kantar? Ang tanong ko, saan silang network nagsho-show? Diba sa GMA7? Bakit nila bina-bypass ang AGB Nielsen, GMA7? Ang may-ari. Sarili lang nila ang niloloko nila. Kumukuha ng ratings sa multo. So, ayun na nga. Ang Kantar po kasi sa ABS-CBN yan. Kaya nga magkaiba po na ratings. Parating parehas na sinasabi ng GMA saka ng ABS, parehas daw silang number 1. Ibabalita ng GMA, congratulations, number 1 tayo. Magbabalita rin naman ng ABS, congratulations, number 1 tayo, kapamilya, ganyan, di ba? Yung mga tao napapailing na lang. Bakit parehas silang sinasabi na number 1 sila? Kasi magkaiba po sila ng source. So, sa Kantar po ang pinagkukunan ng ABS. Nasan po bang Itbulaga ng tape? Di po ba na sa GMA7? So, bakit nila kukunin itong sa Kantar? Mula nung nawala pa ang ABS-CBN network, wala na rin po ito.
Sabi naman po dito ni Sir Romy Obispo, maganda ring gabi din sa iyo. Sabi niya, maganda ring gabi po, Ma'am Gandara. Mahirap nang magtiwala kay Bes. Sala sa lamig, sala sa init. Kasi, o niya ko siya. Grabe nga yun. Totoo yan, guys. So, kung mahirap pagkatiwalaan, yung grabe kung makapanlait po sa TVJ noon. Na porke nabaliwala siya nitong sa kabila. Bigla po siyang lilipat. So, parang walang loyalty nga, kumbaga. Paano mo po pagkakatiwalaan yung taong wala naman pong loyalty? So, yun lang po muna guys ang update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.